Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang bagay na kasing inosente ng pagpiga ng lemon sa iyong tubig ay maaring tahimik na sumisira sa iyong kakayahang tumigas? Oo. Ang mismong prutas na pinaniniwalaan ng karamihan sa mga lalaki na nakalilinis at malusog ay maaaring isa sa mga nakatagong dahilan kung bakit hindi dumadaloy ng maayos ang iyong dugo doon sa ibaba. Nakakita ako ng hindi mabilang na mga lalaki sa kanilang ika-60 at ika-70 na taon na umiinom ng tubig na may lemon tuwing umaga, iniisip na tinutulungan nila ang kanilang puso, kanilang panunaw, kahit na ang kanilang pagganap, nang hindi namamalayan na unti-unti nilang binabarahan ang mga daanan na nagpapagana sa isang paninigas. Ako si Dra. Elena Marisa Santos, isang espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na may higit sa 3 dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga lalaki na maibalik ang kanilang lakas, enerhiya, at kumpiyansa sa silid tulugan. Nagamot ko na ang libu-libong lalaki na lumapit sa akin na nahihiya. Iniisip na ang kanilang problema ay edad lamang. Ngunit nang tingnan namin ng mas malapitan, hindi panahon ang nagnakaw ng kanilang pagganap. Ito ay ang paraan ng paghahalo nila ng ilang mga pagkain, partikular sa lemon, na nakasira sa kanilang sirkulasyon at balanse ng testosterone. Narito ang kabalintunaan. Dapat mapabuti ng lemon ang iyong kalusugan. Mayaman ito sa bitamina C, mahusay para sa detox, at mabuti para sa puso. Ngunit kapag isinama sa ilang mga pagkain, nagdudulot ito ng mga reaksyong kemikal na nagpapalapot ng iyong dugo, nagpapaliit ng iyong mga ugat, at nagpapababa ng nitric oxide, ang nag-iisang molekula na responsable para sa bawat natural na paninigas na naranasan mo. Kaya naman ngayon ay ibubunyag ko ang 3 pagkain na hindi mo dapat ihalo sa lemon kung gusto mong protektahan ang iyong mga paninigas at panatilihing malakas ang iyong sigla hanggang sa iyong mga huling taon, at tiyaking manatili ka sa akin hanggang sa dulo. Dahil ibabahagi ko ang isang makapangyarihang ritual ng lemon na ginagamit ng aking mga pasyente bago matulog upang maibalik ang paninigas sa umaga at natural na kumpiyansa. Walang tableta, walang gimmick, tunay na agham lamang at simpleng pang-araw-araw na aksyon. Bago tayo magsimula, tiyaking pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng isa pang video na tumutulong sa iyo na manatiling malakas, may tiwala, at puno ng buhay pagkatapos ng 6 na. At kung mahalaga sa iyo ang paksang ito, i-type ang isa sa mga komento upang ipaalam sa akin na nanonood ka. Kung gusto mong talakayin ko ang ibang paksa sa kalusugan ng mga lalaki sa susunod, i-type ang 0 at sabihin sa akin kung ano ang gusto mong malaman. Ngayon, dumiretso na tayo. Ang una at pinakakaraniwang pagkakamali na nakikita ko sa mga matatandang lalaki ay may kinalaman sa isang bagay na halos lahat ay nasisiyahan, ang paghahalo ng lemon sa gatas. Maaaring mukhang hindi nakakapinsala, kahit na malusog, ngunit ang kombinasyong ito ay maaaring tahimik na magpainit sa iyong bituka at sabotahihin ang mga hormone na responsable para sa matatag at pangmatagalang paninigas. Pagkakamali bilang 1, paghahalo ng lemon sa mga produktong gatas, yogurt, keso, isa ito sa mga pinakanakakagulat at nakapipinsalang gawin na nakikita ko sa mga matatandang lalaki. Maraming pasyente ko ang nagsasabi sa akin na sinisimulan nila ang kanilang umaga sa lemon yogurt o nasisiyahan sila sa mga creamy lemon sauce dahil narinig nilang parehong mabuti para sa kalusugan ang lemon at gatas. Naaalala ko ang isang Ginoo sa kanyang huling bahagi ng ika-60, si Juan, na lumapit sa akin na palaging nakakaramdam ng pagiging bloated, pagod, at kakaibang mababa ang enerhiya. Wala siyang ideya na ang kanyang malusog na almusal, Greek yogurt na may isang piga ng lemon, ay talagang kumakalaban sa kanyang katawan. Narito ang totoong nangyayari kapag naghalo ka ng lemon sa gatas, yogurt o keso. Ang citric acid sa lemon ay nagre-react sa calcium at protina sa gatas na nagiging sanhi ng pamumuo at pagbuo ng mga kumpol. Sa loob ng iyong tiyan, ang mga kumpol na iyon ay hindi natutunaw ng maayos. Nananatili sila roon, nagpe-ferment at lumilikha ng hangin, pamamaga, at kabigatan.
Ang pamamaga na iyon ay hindi nananatili sa iyong bituka. Kumakalat ito sa iyong daluyan ng dugo, nagpapataas ng cortisol at nagpapababa ng testosterone. Sa paglipas ng panahon, pinahihina nito ang sirkulasyon at ginagawang mas mahirap para sa dugo na maabot kung saan ito pinakamahalaga. Para sa mga lalaking higit sa singsta, ito ay partikular na nakakapinsala. Habang tumatanda ka, natural na gumagawa ang iyong katawan ng mas kaunting asido sa tiyan at mga digestive enzyme. Nangangahulugan iyon na dehado ka na pagdating sa mahusay na pagtunaw ng pagkain. Kaya, kapag nagdagdag ka ng isang napaka-asidikong sangkap tulad ng lemon sa ibabaw ng gatas, ito ay nagiging perpektong bagyo para sa hindi pagkatunaw ng pagkain, pagkawala ng sustansya, at hormonal imbalance. Maaaring isipin mo na ito ay kaunting bloating lamang pagkatapos ng tanghalian, ngunit sa totoo lang, ang iyong katawan ay nahihirapang iproseso ang isang bagay na hindi dapat ibinigay sa unang pagkakataon. Kung nasisiyahan ka sa tubig na may lemon, inumin ito nang hindi bababa sa 1 oras bago o pagkatapos ng anumang produkto ng gatas. At kung naghahangad ka ng isang bagay na creamy, pumili ng mga gatas na nakabatay sa halaman tulad ng almond o oat. Hindi sila sumasalungat sa lemon at maaari pang suportahan ang mas mahusay na panunaw at mga antas ng testosterone. Ngunit hindi lamang gatas ang nakatagong bitag. Ang susunod na kombinasyon ng lemon ay mas mapanganib dahil tahimik nitong inaatake ang asukal sa iyong dugo at sirkulasyon, ang mismong pundasyon ng malakas at pangmatagalang paninigas. Pagkakamali bilang 2, paghahalo ng lemon sa pinong asukal. Malapit ito sa akin dahil napakaraming lalaki na ang nakita kong hindi sinasadyang nahulog sa bitag na ito. Nakikita mo, isang baso ng limonada sa isang mainit na hapon o ang hiwa ng lemon cake pagkatapos ng hapunan ay tila hindi nakakapinsala. Ito ay nakakapresko. Marahil ay malusog pa nga. Ngunit ang hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki ay ang paghahalo ng lemon sa pinong asukal ay lumilikha ng perpektong bagyo sa loob ng iyong katawan. Isa na dahan-dahang sumisira sa sirkulasyon at umuubos ng iyong enerhiya. Minsan ay nagkaroon ako ng pasyente na nagngangalang Jose, 54 taong gulang, na lumapit sa akin na palaging pagod at walang gana. Maayos ang kanyang presyon ng dugo. Mukhang okay ang kanyang kolesterol, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit nawala ang kanyang lakas at pagnanasa. Tuwing hapon ay umiinom siya ng gawang bahay na limonada, sariwang lemon, tubig, at 2 malaking kutsara ng puting asukal. Akala niya ay natural ang kanyang ginagawa. Sa katotohanan, ang kombinasyong iyon ay tahimik na sumisira sa kanyang metabolismo. Narito kung bakit. Pinapabagal ng asido sa lemon kung paano pinoproseso ng iyong katawan ang glucose. Kapag nagdagdag ka ng asukal sa halo, kailangang doblehin ng iyong insulin ang trabaho upang alisin ito sa iyong dugo. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na stress na ito ay nagiging sanhi ng pagiging insulin resistant ng iyong katawan. Mas tumataas ang iyong asukal sa dugo, nananatiling mataas ng mas matagal, at ang malagkit na asukal na iyon ay nagsisimulang sirain ang lining ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang mismong mga daluyan na naghahatid ng dugong mayaman sa oxygen sa iyong puso at sa iyong mga paninigas. Kapag tumigas o kumipot ang lining na iyon, hindi na makadaloy ng maayos ang dugo. Nagsisimula kang makaramdam ng pagiging matamlay, mabigat, at hindi gaanong tumutugon sa panahon ng intimasya. Sinasabi ko ito sa aking mga pasyente sa lahat ng oras. Hindi ang lemon ang problema. Ito ang mga kasama nito. Kapag naghalo ka ng isang bagay na maasim sa isang bagay na proseso, ang iyong katawan ang nagbabayad ng presyo. Kung naghahangad ka ng tamis, subukan ang hilaw na pulot-pukyutan. Pinapalusog nito ang iyong dugo sa halip na barahan ito at talagang sinusuportahan nito ang nitric oxide, ang pangunahing molekula na nagpapagana ng isang paninigas. Ngunit kahit na ayusin mo ang isyu sa asukal, may isa pang tahimik na panganib na naghihintay sa mga pagkaing itinuturing ng karamihan sa mga lalaki na sobrang malusog. Ito ay nakatago sa loob ng iyong mga salad, iyong mga smoothie, kahit na sa iyong mga paboritong merienda. At kapag hinaluan ng lemon,
Maaari nitong tahimik na patigasin ang iyong mga ugat at sakalin ang daloy ng dugo kung saan mo ito pinakakailangan. Pagkakamali bilang 3. Paghalo ng lemon sa mga pagkaing mataas sa oxalate, spinach, beets, mani. Ang susunod na ito ay nakakagulat sa halos lahat ng lalaking kausap ko. Spinach, beets, mani. Lahat sila ay parang malusog na pagpipilian, tama. Mayaman sila sa sustansya, puno ng antioxidant, at madalas na pinupuri bilang mga superfood. Ngunit kapag hinaluan mo sila ng lemon, lalo na sa regular na batayan, maaari kang hindi sinasadyang magdulot ng isang reaksyong kemikal na tahimik na sumisira sa iyong sirkulasyon at umuubos ng iyong pagkalalaki sa paglipas ng panahon. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Roberto, isang 67 taong gulang na retiradong inhinyero. Disiplinado siya sa kanyang dieta. Isa adalimang aladalimang adali-maalima. Tuwing umaga ay umiinom siya ng detox smoothie na gawa sa spinach, beets, katas ng lemon at isang dakot ng mani. Sinabi niya sa akin na nakakaramdam siya ng kalinisan at enerhiya. Ngunit ilang buwan pagkatapos, pumunta siya sa aking opisina na nagrereklamo ng pananakit ng ibabang likod, madalas na pag-ihi, at mapurol na pananakit sa pelvic. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, natuklasan namin ang mga maagang senyales ng mga bato sa bato. Ngunit hindi lang iyon, bumaba ang kanyang mga marker ng daloy ng dugo at naging mas mahina ang kanyang mga paninigas kaysa dati. Hindi malinaw ang koneksyon sa una, ngunit nang suriin namin ang kanyang dieta, naging malinaw ang salarin. Mataas ang lemon sa citric acid, at ang mga pagkaing iyon ay mataas sa oxalates. Kapag nagtagpo ang asido at oxalate sa loob ng katawan, nagbubuklod sila at bumubuo ng mga mikroskopikong kristal. Calcium pulse, oxalate. Ang mga kristal na ito ay maaaring maipon sa iyong mga bato, sa iyong mga daluyan ng dugo, at kahit sa loob ng mga microcapillary na nagbibigay ng dugo sa iyong ari. Isipin ito bilang maliliit na butil ng buhangin na nagpapabagal sa daloy ng tubig sa isang tubo. Sa paglipas ng panahon, ang nabawasang daloy na iyon ay nagiging kapansin-pansin kung saan mo ito pinakagustong iwasan. Para sa mga lalaking higit sa 60 na ang mga bato at sirkulasyon ay nasa ilalim na ng mas maraming pilay, ang kombinasyong ito ay maaaring partikular na nakakapinsala. Kung nasisiyahan ka sa spinach o beets, kainin sila na may langis ng oliba o suka, ngunit iwasan ang lemon dressing at uminom ng maraming tubig upang maalis ang mga oxalate na iyon bago sila magdulot ng problema. Ngunit narito ang magandang balita. Kapag itinigil mo ang paggawa ng mga pagkakamaling ito at sinimulan mong ipares ang lemon sa tamang paraan, maaari itong maging isa sa iyong pinakamatibay na kaalyado para sa daloy ng dugo, lakas at sigla. Sa katunayan, ang mga tamang kombinasyon ay hindi lamang nagpoprotekta sa iyong mga paninigas. Maaari pa nilang tulungang muling buuin ang mga ito ng natural. Pagkakamali bilang 4. Paggamit ng lemon sa maling paraan sa gabi. Karamihan sa mga lalaking nakikilala ko ay iniisip na ang isang baso ng tubig na may lemon bago matulog ay isang malusog na paraan upang linisin ang kanilang sistema, at para sa ilan ay maaari. Ngunit para sa iba, lalo na sa mga lalaking higit sa 60, ang inosenteng gawin na ito ay maaaring mag-backfire at tahimik na makagambala sa isa sa pinakamahalagang natural na senyales ng kalusugan ng lalaki, ang mga paninigas sa umaga. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Danilo, 51 taong gulang, na buong pagmamalaking nagsabi sa akin na umiinom siya ng tubig na may lemon tuwing gabi bago matulog dahil narinig niyang nag-aalis ito ng mga lason. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, napansin niya ang isang bagay na nagbabago. Naging mas magaan ang kanyang tulog, mas madalas siyang gumising para umihi, at ang kanyang paninigas sa umaga, isang bagay na palagi niyang nararanasan, ay nagsimulang mawala. Akala niya ay dahil lang sa edad. Ngunit nang tingnan namin ng malapitan, hindi edad ang problema, ito ay ang timing. Narito ang katotohanan na hindi alam ng karamihan. Ang citric acid ng lemon
ay isang natural na diuretiko. Hinihikayat nito ang iyong mga bato na maglabas ng tubig at sodium. Maganda iyon sa araw kapag aktibo ka, ngunit sa gabi ay pinipilit nito ang iyong katawan na magpatuloy sa pagtatrabaho habang dapat itong nagpapahinga at nag-aayos. Hindi nakukuha ng iyong katawan ang buong malalim na mga siklo ng pagtulog na kailangan nito upang maibalik ang mga antas ng testosterone at produksyon ng nitric oxide, dalawang pangunahing sangkap para sa malakas at malusog na paninigas. Sa paglipas ng panahon, ang gawin na ito sa gabi ay maaaring magparamdam sa iyong katawan na palaging pagod, nagpapababa ng balanse ng hormone, at nagpapabawas ng daloy ng dugo habang natutulog. Ang solusyon ay hindi ang tuluyang pag-iwas sa lemon. Ito ay gamitin ito ng may estratehiya. Kung nasisiyahan ka sa tubig na may lemon, inumin ito ng mas maaga sa gabi, mga 2 oras bago matulog, upang magkaroon ng oras ang iyong katawan na iproseso ito. At sa halip na malamig na tubig na may lemon, lumipat sa maligamgam na tubig na may isang kurot ng natural na asin o isang patak ng hilaw na pulot pukyutan. Pinapanatili nitong balanse ang iyong mga electrolyte, sinusuportahan ang daloy ng dugo, at tumutulong sa iyong katawan na mag-relax para sa mas mahusay na paggaling sa magdamag. Maraming pasyente ko ang napapansin sa loob ng ilang linggo na bumubuti ang kanilang pagtulog at nagsisimulang bumalik ang mga natural na paninigas sa umaga. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroon ding paraan upang gamitin ang lemon bago matulog na talagang nagpapalakas ng iyong daloy ng dugo sa magdamag sa halip na pahinain ito? Ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano sa susunod na bahagi dahil ang maliit na ritual na ito ay maaaring magbago ng lahat para sa iyo. Pagkakamali bilang 5, pagwawalang bahala sa tamang paraan ng paggamit ng lemon para sa daloy ng dugo at paninigas. Pagkatapos ng maraming taon ng paggamot sa mga lalaking higit sa 60, may natutunan akong makapangyarihan. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain mo. Ito ay kung paano at kailan mo ito ginagamit. Ang lemon, kapag ginamit ng tama, ay maaaring maging isa sa pinakamahusay na natural na kasangkapan upang suportahan ang iyong daloy ng dugo, testosterone, at pagganap, ngunit karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman natutunan ang tamang paraan. Sila ay sumusobra, gumagamit ng masyadong maraming asido ng sabay-sabay o hinahalo nila ito sa mga maling sangkap. Nakinakansela ang lahat ng mga benepisyo. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Francisco na lumapit sa akin na bigo at walang pag-asa. Sinubukan na niya ang lahat, mga suplemento, dieta, kahit gamot, ngunit walang tila nagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Sinabi niya sa akin, "Doc, umiinom ako ng tubig na may lemon tuwing umaga. Hindi ba't dapat makatulong iyon?" Ngumiti ako at sinabi sa kanya ang katotohanan. Oo, nakakatulong ito. Ngunit kapag ginamit mo lamang ito sa tamang paraan. Ang lemon ay mayaman sa bitamina C, isang pangunahing sustansya na tumutulong sa iyong katawan na gumawa ng nitric oxide. Ang molekula na nagpapahintulot sa mga daluyan ng dugo na lumawak na nagpapagana ng malakas na paninigas. Tumutulong din ito na alisin ang plaka sa mga ugat, sumusuporta sa iyong atay, at nagpapalakas ng enerhiya. Ngunit kung iinom ka ng tubig na may lemon na napakalamig sa walang laman na tiyan, nagugulat nito ang iyong sistema ng panunaw at pinapabagal ang pagsipsip. Kung gagamit ka ng deboteng katas ng lemon o isasama ito sa asukal, sinisira mo ang mga natural na nakapagpapagaling na compound nito. Nangyayari ang mahika kapag inihahanda mo ito ng dahan-dahan na may maligamgam na tubig at ipinapares sa mga sangkap na sumusuporta sa natural na kimika nito tulad ng hilaw na pulot pukyutan, turmeric o luya. Kapag ginamit sa ganitong paraan, ang lemon ay nagiging higit pa sa isang prutas. Nagiging isang circulatory tonic ito. Ginigising nito ang iyong mga daluyan ng dugo. Sinusuportahan ang iyong puso. At ibinabalik ang natural na ritmo ng iyong katawan. Napapansin ng ilan sa aking mga pasyente ang mas mahusay na lakas, pinabuting kalooban, at mas malakas na paninigas sa umaga sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit narito ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Mayroong isang simpleng ritual ng lemon sa gabi na tumatagal ng mas mababa sa 30 segundo at maaaring ganap na baguhin kung paano ka gumising sa umaga. Sa susunod na section,
Ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung paano ito gawin at kung bakit ang maliit na gawin na ito ay maaaring ang nawawalang link sa iyong paglalakbay pabalik sa buong kumpiyansang pagkalalaki. Pagkakamali bilang 6. Paglaktaw sa ritual ng lemon sa gabi para sa malakas na paninigas sa umaga. Karamihan sa mga lalaking nakikilala ko ay hindi kailanman napagtatanto na ang pinakamakapangyarihang pagpapagaling at hormonal na gawain ng katawan ay nangyayari habang sila ay natutulog. Sa panahon ng malalim na pahinga, inaayos ng iyong katawan ang mga selula, binabalanse ang testosterone, at pinapataas ang mga antas ng nitric oxide, ang pangunahing senyales na nag-uudyok ng daloy ng dugo sa iyong pinakamahalagang mga bahagi. Ngunit narito ang mali sa maraming matatandang lalaki. Natutulog silang dehydrated, tensyonado, at may mahinang sirkulasyon, kaya't gumigising silang pagod, hindi mapakali, at walang malakas na paninigas sa umaga, na dating tanda ng kanilang kabataan. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Antonio, isang 69 taong gulang na retiradong guro na lumapit sa akin na bigo dahil halos 2 taon na siyang hindi nagkakaroon ng matibay na paninigas sa umaga. Sinubukan na niya ang ehersisyo, mga suplemento, kahit gamot, ngunit walang tila gumawa ng pagkakaiba. Nang tanungin ko tungkol sa kanyang mga gawi sa gabi, sinabi niyang karaniwang umiinom siya ng simpleng tubig o wala sa lahat bago matulog. Tinuruan ko siya ng isang simpleng tatro, segundong ritual ng lemon na ginamit ko sa loob ng mga dekada sa aking mga pasyente. Isa na nagbabalanse ng mga electrolyte, sumusuporta sa paggana ng atay, at nagpapanumbalik ng daloy ng dugo sa magdamag. Sa loob ng 3 linggo, tinawagan ako ni Antonio at sinabing, "Doc, bumalik na." Tuwing umaga, nararamdaman kong ako ulit. Narito kung paano ito gumagana. Bago matulog, pigain ang kalahati ng isang lemon sa isang baso ng maligamgam na tubig. Hindi mainit, hindi malamig. Magdagdag ng isang maliit na kurot ng Himalayan salt upang mapunan ang mga mineral at isang patak ng hilaw na pulot pukyutan kung gusto mo. Inumin ito ng dahan-dahan, mga 15 minuto bago humiga. Pinapagana ng lemon ang banayad na detoxification ng atay. Sinusuportahan ng asin ang hydration at paggana ng nerve. At ang init ay nagre-relax sa iyong mga daluyan ng dugo. Magkasama, lumilikha sila ng perpektong panloob na kapaligiran para sa pagbawi ng testosterone at sirkulasyon sa umaga. Ang mga lalaking gumagamit ng ritual na ito ay madalas na nagsasabi sa akin na mas malalim silang natutulog, mas magaan ang paggising, at mas buhay na buhay ang pakiramdam. Ito ay isang simpleng gawa ng pag-aalaga na nagpapaalala sa iyong katawan na kaya pa rin itong maging malakas, masigla, at puno ng buhay. Ngunit huwag hihinto dito. Dahil ang susunod na hakbang ay kung saan nagsasama-sama ang lahat, kung saan ipapakita ko sa iyo kung paano ipares ang ritual na ito sa isang gawi sa umaga na nagpapanatili ng iyong enerhiya, daloy ng dugo, at kumpiyansa na mataas sa buong araw. Pagkakamali bilang 7, pagkalimot sa ritual ng lemon sa umaga na nagre-recharge ng daloy ng dugo at kumpiyansa. May isang bagay na napakalakas sa kung paano mo sinisimulan ang iyong araw. Ang mga unang ilang minuto pagkatapos gumising ay nagtatakda ng tono para sa iyong enerhiya, focus, at maging sa iyong sirkulasyon para sa susunod na 24 na oras. Ngunit karamihan sa mga lalaking higit sa 6 pa ay nilalaktawan ang isang simpleng ritual na maaaring agad na magising ang kanilang katawan at maibalik ang malakas at natural na paninigas, ang ritual ng lemon sa umaga. Hindi lamang ito tungkol sa hydration o detox. Ito ay tungkol sa muling pag-activate ng daloy ng dugo, pagpapalakas ng iyong mga hormone, at pagbibigay senya sa iyong katawan na oras na upang gumanap muli. Isa sa aking matagal ng pasyente, si Pablo, 66, ay nagsabi sa akin na dati siyang bumabangon sa kama na matamlay, naninigas, at walang inspirasyon. Kukunin niya muna ang kanyang kape. Iniisip na gigisingin siya ng caffeine, ngunit ang ginawa lang nito ay itaas ang kanyang tibok ng puso at lalo siyang i-dehydrate. Hiniling ko sa kanya na subukang palitan ang unang tasa ng kape ng isang maligamgam na baso ng tubig na may lemon, isang kutsarita ng hilaw na pulot pukyutan, at isang napakaliit na kurot ng itim na paminta. Noong una,
Natawa siya. Masyadong simple ito para gumawa ng pagkakaiba. Ngunit sa loob ng 10 linggo, tumawag siya upang sabihin sa akin ang isang bagay na hindi ka pani-paniwala. Ang kanyang enerhiya ay naging matatag sa buong araw, mas matalas ang kanyang focus, at higit sa lahat, ang kanyang paninigas sa umaga, isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon, ay natural na bumabalik. Narito. Kung bakit ito gumagana, ginigising ng lemon ang iyong atay at panunaw, na tumutulong sa iyong katawan na mas mahusay na sumipsip ng mga sustansya. Ang pulot-pukyutan ay nagbibigay ng isang banayad na natural na glucose boost upang pasiglahin ang iyong mga kalamnan at utak. Habang ang itim na paminta ay nagpapahusay ng sirkulasyon ng dugo. Magkasama, sinisimulan nila ang produksyon ng nitric oxide, ang mismong compound na nagbubukas ng iyong mga ugat at nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy sa ari. Ito ay tulad ng pag-on muli ng isang biological switch. Ang pinakamagandang bahagi, 1 minuto lamang ang kinakailangan. Ang ritual na ito sa umaga ay maaaring muling magpaalab ng iyong kumpiyansa, iyong enerhiya, at iyong pagkalalaki sa paraang hindi kailanman magagawa ng mga tableta. Ngunit bago ka magsimula, nais kong maunawaan mo ang mas malaking larawan. Ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang maliliit na pang-araw-araw na gawin na ito kaysa sa anumang gamot o suplemento. Sa huling bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano pagsamahin ang lahat sa isang simple at makapangyarihang plano para sa pangmatagalang sigla at habambuhay na lakas. Conclusion, ang nakatagong kapangyarihan ng lemon kapag ginamit ng matalino. Kaya ngayon, naiintindihan mo na ang lemon ay hindi iyong kaaway. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang kaalyado ng kalikasan kapag alam mo kung paano ito gamitin ng tama. Nagsisimula lamang ang problema kapag hinaluan ito ng mga maling pagkain o ginamit sa maling oras. Iwasan ang pagpares ng lemon sa gatas, pinong asukal, at mga pagkaing mataas sa oxalate. Maging maingat kung kailan mo ito iniinom, at sa halip ay yakapin ang mga simpleng ritual sa gabi at umaga na nagpapanumbalik ng balanse, enerhiya, at daloy ng dugo. Napanood ko ang hindi mabilang na mga lalaki sa kanilang ika, 60 at ika, 70 na taon na muling nagkamit ng kumpiyansa, sigla, at mas malakas na paninigas sa pamamagitan lamang ng paggawa ng maliliit at pare-parehong mga pagbabagong ito. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa paggalang sa iyong katawan at pagbibigay dito ng kung ano ang tunay na kailangan nito upang umunlad. Mayroon ka pa ring kapangyarihan na makaramdam ng lakas, buhay, at kanais-nais. At lahat ito ay nagsisimula sa mga pagpipilian na ginagawa mo ngayon. Isang lemon, isang sandali, isang bagong gawi, sa bawat pagkakataon.